Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan. Kamusta po ang Region 2? Ayan, pinagpala ng Panginoon. Okay ba yung ating sa likod? Kasi kanina medyo namamatay. So, I'm hoping na maging maayos po para maging klaro ang papahayag po ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, ngayon po ay binigyan po ako ng assignment na ang title po ay Let God Be Exalted. At bago po natin basahin ang teksto na pinagkunan po natin ng ating mensahe po ng Panginoon sa hapon po na ito, ay bayaan po muna ninyo na papurihan po natin ang Panginoon for this amazing event na Kanya pong ipinagkaloob po sa ating lahat, collaboration po ng buong LOTN Region 2, sa lahat po ng mga nanggaling pa po sa iba't ibang lupalop ng Region 2. Bayaan po ninyo na sa hapon po na ito ay ako po ang mag-serve sa inyo sa pamamagitan po ng mabuting balita or sa pamamagitan po ng mensahe na pinamagatan po nating Let God Be Exalted. So before I read our text for this afternoon, meron po akong introductory words regarding po sa Let God Be Exalted. Because first and foremost, ang isang patay na espiritu, ang isang patay na kaluluwa, kailanman ay hindi siya magde-desire na mag-exalt sa ating Panginoon. At kailanman hindi rin siya makakagawa ng mga bagay na magbibigay ng papuri at karangalan sa ating Panginoon. So kaya ko po ito sinasabi para maintindihan po nating lahat na kung ikaw ay patay ang iyong kaluluwa, there is no way that you would let your heart exalt the Lord. There's no way. Only through the Lord Jesus Christ and only through pagkatapos po natin na kilalanin ang ating Panginoon at tayo po ay nagrepent sa atin pong mga kasalanan, and only then na ang chance na matutunan natin or mag-desire po tayo na mag-exalt sa Panginoon, doon pa lang po siya magsisimula. And so, I believe with all my heart na lahat po kayo ay born again na. Amen. Kaya po, pinapauna ko po ito because I will be mentioning some words later na I know ay buong puso po ninyo itong matatanggap, at sa pagtanggap po ninyo ng mga salita pong ito, alam ko po na maiintindihan po ninyo ito, at higit sa lahat ay magre-respond po tayo sa mensahe ng Panginoon regarding Let God Be Exalted. So palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ay galing sa 2 Samuel chapter 22, and ito po ay part ng praise ni David sa kanyang Diyos na si Yahweh. And kung familiar po kayo, sa buong chapter 22, ay binigyan po niya ng kaunting detalye ang lahat ng mga bagay na ginawa po ni Yahweh sa buhay niya. Hindi lang bilang tao, kundi higit sa lahat bilang hari ng bansang Israel. And ang mas marami po na detalye na part po ng chapter 22 is yun pong deliverances, yun pong pagpapalaya na ginawa ng Panginoon sa bayang Israel sa kanya pong pamumuno. Kaya po ang verse 47 up to verse 50 is just a portion of a song composed by David na ang kanya pong purpose is to praise, exalt, magnify, and glorify God
because of all the blessings of God's deliverances na kanya pong natamasa. Na ang ibig pong sabihin nito, the reason why David was exalting Yahweh, was exalting Almighty God, dahil sa marami pong mga deliverances na naranasan po ni David sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon sa buhay po niya. Meaning to say, ang exaltation or ang phrase na let God be exalted is David's response to all the deliverances na kanya pong na-experience, na kanya pong natikman, na kanya pong naranasan na galing po sa Panginoon. At dahil po ang pagpapalayang ito or ang mga blessings na ito ay galing sa Panginoon, nararapat lang na yung gumawa ng pagpapalaya, ng blessings, at lahat ng ito, nararapat lang po na balikan siya ng praise or balikan po siya ng pagpupuri dahil po sa kanyang mga ginawa. So let's read, beginning verse 47 up to verse 50. Ang sabi niya, "The Lord lives. Blessed be my rock. Let God be exalted, the rock of my salvation. It is God who avenges me and subdues the people under me. He delivers me from my enemies. You also lift me up above those who rise against me. You have delivered me from the violent man. Therefore, I will give thanks to you, O Lord, among the Gentiles, and sing praises to your name." So there's three things na gusto ko pong i-share sa inyo sa hapon po na ito because the first time na ibinigay po sa akin yung phrase na let God be exalted, immediately ay nagkaroon po ako ng impression na this would be the flow ng atin pong outline for today. There's three things. The first one is, what does it mean to exalt God? Ano ang ibig sabihin ng salitang i-exalt ang Panginoon? Ang salita po kasing exalt ay itataas. Ano bang itataas sa Tagalog? Ilocano. Ingato, parang ingato ba? Itantanok. Okay, itantanok. So, when we say that God be exalted, what does it mean? Ano ang ibig sabihin ng salitang itanok tayo ni Apo? Okay, second, what are the reasons na kinakailangan natin siyang itaas? Ano ang reasons? What are the reasons na mayroon po tayo para tayo ngayon ay mag-respond na itaas po siya? And then lastly, how should we exalt God? So let's go to our first major outline. What does it mean to exalt God? There's two things na gusto po natin na bigyan ng paliwanag regarding the term exalt or exaltation. In the Old Testament, ang salita pong exalt, or in the Bible, ang salita pong exalt ay 189 times na lumabas po sa buong Biblia. At ang ibig pong sabihin ng salitang exalt sa Biblia ay nagko-convey po siya ng height, yung taas. Secondly, nagko-convey po siya ng pagtataas. So height and then pagtataas or exaltation, both literal and figurative. Pag sinabi pong exalt, literal pong itataas. Remember noon pong i-anoint ni Prophet Samuel si King Saul. Ang description kay Saul at that time, he is a foot above the head of everybody. Ibig sabihin nun, mas matangkad po siya. So kung sino sa atin ngayon ang pinakamatangkad, si Tim, si Brother Edwin, pag patatayuin ko kayong lahat, sila ngayon ang makikita ninyong mas mataas or pinaka mataas. So, the word exalt involves height
and then the lifting of that person na siya po ay mas mataas. So ang sabi rito, sa ating first working definition, it simply means to lift him high and to put him above and over anyone else. Second working definition natin, it is recognizing God's greatness and placing Him above everything else in our lives. Ang Biblia po ay punong-puno ng maraming mga salita, maraming kwento, maraming mga tao na nag-exalt sa ating Diyos na makapangyarihan, sapagkat overall, the Bible, ang tinutukoy po ay ang pagiging or ang nag-iisang kalalagayan ng Diyos na wala nang ibang pinakamataas sa Kanya kundi siya lamang. From Genesis to Revelation, kitang-kita po how the Bible exalts God, na minsan may mga sinasabi sa Biblia na you are not even compared. Hindi ka pwedeng ikumpara sa lahat ng Diyos. God is above all gods, meaning ang Biblia ay explicit na sinasabi niya na God is above everything. That is why God must be exalted. Kailangan ang Diyos ay itinataas. So, let's go to our next point because ito pong first two, kailangan maiksi lamang ako sapagkat sa huli, yun po ang pinakamahaba. So, let's go to our second point. Why should we exalt God? There's 4 reasons. Number 1, because He is God. Number 2, because He is worthy. Third, because of what He has done. And fourth, because this is our purpose. So let's look at some of the scriptures na nagpapatunay po that He must be exalted. First, because He is God. Psalm 96 verse 4 says, "For the Lord is great. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared." Ano ang next phrase? Above all gods. Above all gods, that's higher than all the gods. Kung meron mang ibang Diyos na nag-i-exist, ang sinasabi niya is that Yahweh, God Almighty, is higher than all these existing gods. That is why, sabi niya, the Lord is great. Second, Psalm 135 verse 5, "For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods." Psalm 95 verse 3, "For the Lord is a great God, and a great King above all gods." So ang common term na ginagamit po sa tatlong text po natin is the word above. Ibig sabihin nun, kung may mga Diyos na mataas, si Yahweh, ang position ni Yahweh is higher above all these high gods. Kaya ang term na ginagamit niya is the word great and also the term above all gods. So the reason that God must be exalted because He is God. Because He is God. Pag sinabi po natin He is God, He is above all gods. Ang totoo, wala naman pong ibang Diyos. Pero meron pong mga tao na nagsasabi na meron kaming Diyos. Nakita ko kanina, merong nagpatotoo na marami siyang sinasambang Diyos noong unang panahon. Ngayon ay iisa na lamang ang kanyang sinasamba at yun ay ang ating Panginoong Hesukristo, proving na kung totoo man, which is not, kung totoo man na maraming Diyos siyang sinasamba noon, they are all untrue, hindi ito totoo, pero kung totoo man, Yahweh is above them. Amen. Yahweh is above them. Let me explain. Sa book of John, there are 7 I am statements sa book of John. Ang laging first 3 words sa I am statements, 7 I am statements, ay ang phrase na I am the. I am the good shepherd, I am the light,
I am the way, the truth, the life. I am the vine. I am this. Okay? So, pansinin po ninyo. I am the. Ang word po na the ay ang salita pong ang sa Tagalog. Okay? Pwede naman po, bakit kaya hindi sinabi ni Jesus na I am a light of the world, I am a way, I am a good shepherd, I am this, I am this. I am. Okay. Ngayon, hindi rin naman po wrong grammar pag sinabing I am a good shepherd. Okay? But ang point po rito is that meron po siyang kino-convey na message. Because when you say, I am a light of the world, it conveys that there is a possibility that there is another light of the world. Amen ba? Okay. Gagamitin ko yung kay si Pastor Francis, ang pangalan po ng kanyang beautiful wife ay Estela. Taga rito yan sa Tugigaraw. Pansinin po ninyo, pag ipinapakilala po si Sister Stella, ang ginagamit pong term ay hindi yung salitang A. Tagalog. Let's welcome ang asawa po ni Pastor Francis Altiche. Siya po ay si Sister Stella. Okay. Iba po yung Sister Stella ay asawa, iba po yung salitang si Sister Stella ang asawa. Pag sinabi pong ang introduction ay Sister Stella, a wife of Pastor Francis, automatic ang isip ninyo, oops, meron pang iba. Okay, pag sinabing Stella Altiche, the wife, walang question yan, walang duda yan. Nag-iisa lang yan. Amen. So, ang lakas ng amen, nakatayo kasi si Stella eh. Baka lumipad yung camera pag hindi nag-amen yan. So, in all these 7 occasions, ang word po na ginagamit ay the. I am the light of the world. I am the way. Never pong I am a light of the world. Because ang ibig pong sabihin, pag sinabing I am a light of the world, there must be another light of the world. But ginamit po ang term sa wikang Ingles. Listen class, ang term po na the is final identifier. It identifies the noun or the subject in a sentence. So ang sabi niya, I am the light of the world, meaning there's no other light. And if there is another light, ang sinasabi ng mga salmo na ating binasa, Jesus is above all lights. So the reason we are compelled to exalt God, because He is God. And not only that He is God, He is the only God. Palakpakan natin ang Panginoon. Second, because He is worthy. Psalm 145 verse 3, great is the Lord and most worthy of praise. Dahil nag-iisa lang siya, dahil pinakamataas siya, dahil wala ng ibang kaparis niya, therefore, He is deserving of exaltation. Maliwanag? Palakpakan natin ang Panginoon. Third reason, sabi ko, bibilisan ko, because of what He has done. Psalm 126 verse 3, the Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Deuteronomy 10:21, ni-rehearse or ni-remind ni Moses ang bayang Israel nang sila po ay papasok na po sa lupang pangako, ni-remind po ni Moses sila of the great things that God had done or performed right before their very eyes. Sabi niya, verse 21, He is thy praise, and He is thy God, that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. And ultimately,
that the best thing or the greatest thing that God has done for us is the giving of His Son, Jesus Christ. This is the single most greatest, the bestest, kung merong bestest, the greatest thing that God has ever done. So therefore, He isn't just exalted because He is God, because He deserved it, but also because of what He has done for us. Kaya po, lahat ng mga na-born again, lahat na naka-experience ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, nagiging iisa ang kanilang purpose sa kanilang buhay. What is that? That is to exalt God. Let's go to our fourth purpose or fourth reason. Because this is our purpose. When you experience what God have done for your life, immediately, whether you like it or not, papasok ka or magkakaroon ka ng iisang layunin. What is that? To exalt the one that did great things for your life. Sabi po na, ni-rehearse ni Pastor Nards kanina, Isaiah 43 verse 7, and even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory, I have formed him, yea, I have made him. This is our purpose. At ang purpose na ito, ineko ni Paul the Apostle sa 1 Corinthians chapter 10:31. Sabi niya, whether therefore you eat, you drink, or whatsoever you do, do it all for the glory of God. So our purpose is to bring honor and glory to God. Our purpose, your life's purpose, is to exalt God. To exalt God. Kaya po, sa lahat po ng nakaranas ng biyaya ng Panginoon, imposibleng hindi ninyo maging layunin ang itaas ang pangalan ng Panginoon. That is so impossible. Narinig po ninyo yung nanganak ng C-section, maluha-luhaho ako. Kasi, san si Kathleen? Minarites ka ng pastor mo sa akin, sabi niya, Bishop, sama mo naman si Kathleen. Sabi ko, bakit? Sinabi po niya, ipinag-pray po namin kayo. And one of the things that we have observed is this. Every single one na nakakatikim, nakakakita, nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay dahil sa siya po ay binigyan ng bagong espiritu ng Panginoon, we would band together at iisa ang ating nagiging layunin. Ang layunin natin ay walang iba kundi itaas ang Diyos na ito. So whether we eat, sabi ni Paul, whether we move or whether we drink, sabi niya, we glorify, we do it all for the glory of God. Amen. Nagkakatipon po tayo, hindi dahil lamang sa iisang tao. Napunta po ako rito para mangaral, hindi po para i-impress kayo. That's not my goal. Ano ang mapapala ko kung mapapangiti ko lang kayo? And yet, hindi ko na nagawa yung reason, yung purpose ng Lord kung bakit po ako binigyan ng biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoon. All of the people who have tasted the salvation of God, we are bound to exalt the one and only living God. That's the goal of the church, to exalt the living God. But the biggest question is this: how? How do we exalt God? At dito po ako hahaba ng kaunti. Kaunti lang naman. There are 5 things na nakalista po dyan. I wanted to individualize ko po sana kanina, but I want you to get the entire picture para madali po ninyong maintindihan. How do we exalt God? In the scriptures, there are people that believed in God, served God, followed God, that they exemplified, they lived a life that exalts God. Isa po sa hindi po maiiwasan na pag-usapan regarding sa pagtataas
ng pangalan ng Panginoon ay ang pangalang Abraham. Because in the life of Abraham, he is one of the most beautiful example of a person who exalted God even if ang ipinag-uutos sa kanya ng Panginoon ay hindi madaling gawin. Because we believe, brothers and sisters, that when we obey, obedience rooted in the true faith of God exalts God. And whenever you exalt God through obedience, brothers and sisters, God in response would do something back to you. Okay, watch this. So how do we exalt God? Number one, in obedience. And our life, our case story in obedience is in Genesis 22, when Abraham was blessed already by the Lord, binigyan po siya ng kanyang anak na si Isaac. And then one day, kinausap po siya ni Yahweh, sabi niya, Abraham, offer your son as a burnt offering. Ang salita pong burnt offering ay hindi lamang po ilalagay sa sobre. Kasi pag sinabing offering ngayon, ilalagay sa sobre. Pag sinabing offering doon, kinakatay po siya. Patutuluin po yung dugo at susunugin. Ganon po sila mag-alay noon. Ngayon, kung tayo po si Abraham at sinabi at narinig po ninyo, Oy, Alan, I want you to offer your Isaac as a burnt offering. How would you react? How would you react? But because Abraham understood that God must be exalted high above, kahit na mahirap po para kay Abraham, sinunod niya po yun. And according to Genesis chapter 22, verse 1, verse 2, and verse 3, sa verse 1, narinig niya po yung utos. Pagdating ng verse 3, ito ang kanyang response. And immediately in the morning, Abraham rose up. Ibig pong sabihin ito, hindi siya nag-delay ng layunin niya na sundin ang ipinagagawa ng ating Panginoon. And the reason that he was able to follow God, kahit po mahirap yung ipinagagawa ng Panginoon, because Abraham knew his position. He is not above God, he is under God. And the reason we could obey the words of the Lord is because we understand our position. We are never above God. We are always under God. And every time we obey the commandments of God, we exalt God. Naitataas natin ang Panginoon because the fact that you would see someone else's obedience, it means yung tao na yun ay nagpapasakop sa mas mataas na Diyos. That is why, when disobedience comes to our part, nag-shift po yung position. Hindi siya ang naitataas, ikaw ang naitataas. Why? Because you're not exalting Him through obedience. And what happened was this. Immediately in the morning, Abraham rose up. He was so immediate. Kaya po pagdating sa exaltation ng Panginoon sa life po ni Abraham, he is one of the best example because hindi siya nagpatumpik-tumpik. I heard this phrase. Meron pong nag-send sa akin ng message at ang sabi niya ay, Pastor, ito po ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, ano ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo? Sabi niya, ganito po. Second question ko, sabi ko sa kanya, kailan sinabi yan ng Panginoon sa iyo? Sabi niya, 2 years ago. Ha? 2 years ago pa pala na sinabi ng Panginoon. Anong ginawa mo between 2 years? And now, ang sagot po niya ay, ipinag-pray ko at ipinag-ayuno ko. Ang sagot ko po sa kanya ganito, Brad, kung talagang yan ay tinig ng Panginoon or command sa iyo ng Panginoon, all God's commands and all God's will, hindi mo na ipinagpipray. Hindi mo na rin ipinag-aayuno because you have to promptly obey kung alam mo na yun ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. You do not delay.
You do not delay. For example, marami sa atin ang nananalangin pa bago natin igawad ang kapatawaran sa mga tumapak sa ating mga bagong cutics na paa. Hindi mo lang alam, pastor. Ang sakit-sakit, ang ganda. Sayang. Di ba? Pag sinabi po ninyong, patawarin mo na sila. Anong sinasagot ng ilan sa atin? Pagpe-pray ko pa, Brad. Ha? When that thing happens, nag-shift po ang position. God, whether we admit it or not, regardless kung anong actions natin, God remains on top over us, above us. But when we disobey the commandments of God on our perspective, shift po yung posisyon. Tayo ngayon ang naitataas because of our disobedience. But when we obey God, pag tayo ay sumunod sa Panginoon, kahit na medyo mahirap, whether you understand it or not, God is exalted. Na-exalt ang Panginoon through our obedience. Because pag nakita yung obedience, then that proves na yung obedience mo says, God is above me. And when you say, God is above me through your obedience, God is exalted. Amen? Okay, second, humility. Our case study is John the Baptist. At ang sabi po rito ng Matthew 23 verse 12, those who exalt themselves will be humbled, while those who humble themselves will be exalted. Siya po yung nagsabi na I must decrease and Jesus must increase. Ang position ni John the Baptist, ang tawag po sa kanya ay forerunner of Christ. Yung salita pong forerunner noon, pag bibisita po ang hari sa isang nasasakupan po niya, meron po siyang tinatapik sa balikat at officially na itinatalaga niyang, oy, punta ka doon, ihanda mo ang aking daraanan. So ang nangyayari, yun pong hari ay isesend niya yung forerunner at ang layunin ng forerunner ay i-prepare lahat ng mga tao para pagdating ng hari ay very warm at talagang alive na alive ang mga tao. Yun po si John the Baptist. Kaya po, nung dumating po si Jesus Christ, isa po sa kahangahangang declaration na nanggaling sa isang tao na ang puso ay nagtataas lagi sa Panginoon because there's a possibility na yung forerunner ay maging sikat or mas sikat kaysa sa kanyang ipinipresent. Kagaya rin po minsan ng mga nagpipreach, minsan mas ipinipresent ng pastor yung kanyang sarili kaysa yung sentro ng mensahe ng banal na kasulatan. Amen? Which is a no-no because inatasan po si Juan Bautista na hindi niya ipakilala ang kanyang sarili, kundi ipakilala ang Panginoon. The King of Kings and the Lord of Lords. But look at the humility of John the Baptist. I must decrease and He must increase. I must decrease and He must increase. So in humility, pag tayo ay laging nagpapakumbaba, na i-exalt ang Panginoon, na itataas ang Panginoon. Because through your humility, you recognize that God is above you. That God is better than you. Kaya po minsan mga brothers and sisters in Christ, may mga pagsubok po tayo minsan. At may mga persecutions po tayong nararanasan. And one of the most common responses natin in terms po ng paninirang puri at persecutions ay we try to defend ourselves. Dinidepend, tayo ang attorney natin. Tayo ang nagiging attorney natin. Excuse me. Kaya ang lagi kong sinasabi is this, how would God defend you if you're defending yourself? So we must acknowledge with all humility
brothers and sisters, that God is above everything else and above everyone else, and so we should never assume that we can help God or we could do better than God. Because God is above everything and above anyone else. Amen? So, because of God's position, we should never attempt na pantayan natin ang Panginoon. Kilala ninyo yung nag-attempt na pumantay sa Panginoon? Ha? Kaya nga ho, ultimong aso, hindi nila pinapangalanan ng Lucifer eh. Because they don't want to see someone, ito yung maganda. Maraming kalabaw pa ba rito? Marami pa? Yun pong kwentong, hindi kwentong kutsero, kwentong barbero na minsan ang mga tao, ang tingin nila sa sarili nila, ang taas-taas. Pero pag zoom ninyo yung camera, nakapatong pala sa ibabaw ng kalabaw. Pero ang feeling ay feeling mas mataas kaysa sa kalabaw. Amen? Ang feeling ay siya ang napakataas at siya lamang ang bida at siya lamang ang nag-iisa. But humility exalts God, and when we try to be the best, and when you present yourself to be the best, you're not exalting God, you're exalting yourself. Hindi natin trabaho ang mag-exalt sa ating mga sarili. Amen? One day, I was doing my research, nagsimula po ako ng study about the work of the Holy Spirit. Sabi po ng natuklasan ko sa Book of John, na mismong ang Panginoon ang nagsabi na when the Spirit comes, sabi niya, the Holy Spirit will glorify me. Ang Holy Spirit ay i-exalt niya ako, itataas niya ako. And then as I was listening, as I was reading, as I was meditating, I came up with this. Sabi ko, kung nasa akin pala ang Holy Spirit, ang mga gifts ng Holy Spirit na nasa akin, hindi niya ako itataas. Kasi hindi yun trabaho ng Holy Spirit na itaas yung vessel, the gift of the vessel, kundi ang trabaho niya ay i-exalt lagi si Christ. So when you hear a preacher exalting himself or herself, brothers and sisters, the proof is that the work of the Spirit is to glorify Jesus. So at the end of the talk, ang basic question should be, is Jesus exalted? Or is me exalted? Kaya po, napakaganda nitong theme po natin because dumarating po tayo sa maraming mga occasions, sa maraming mga religious events na ganito, that Christ is not exalted sa gawain ng Panginoon, kundi minsan the vessel is exalted and presented more kaysa kay Jesus Christ. Remember, if the work of the Spirit is to glorify God, glorify Christ, i-exalt ang Panginoon. Pero if you are working not to glorify God, what does that mean? That's a big contradiction sa sinasabi ni Jesus mismo, that the Spirit will exalt me, will glorify me. Amen. So with all humility, you must recognize that God is sovereign. Amen. And sometimes, ito ang malimit nating reaction kapag meron tayong pagsubok. Tinutulungan natin si Lord. Amen. Bakit mo tutulungan ang Panginoon? Siya nga dapat ang tutulong eh. Di ho ba? Siya dapat ang tutulong. But the point that I'm making is that one way to exalt God is the humility of your heart, knowing who you are, where you are, ano ang position mo, at kung ano ang position ni Yahweh over you. He must increase. We must decrease. Palakpakan natin ang Panginoon.
God is exalted when we demonstrate our love or our trust to God. Sabi po ni Job sa 13:15, "Though he slay me, yet I will trust him." Job 1:21, "The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Ang storya po ni Job, I think majority of you are familiar with this story. Blines siya ni Yahweh, isang iglap na wala lahat. Lahat na wala except yung asawa niya. Ang maganda naman, bakit parang gets ninyo yung kasunod? So lahat na wala, except yung wife niya. Pero ang kagandahan naman ito, though hindi po naging perfect, yun pong ilang mga kilos po ni Job, he cursed the day he was born. At first, he was so perfect, and then dumating po ang maraming mga pagsubok. Imbes na pagaan yung kanyang asawa, nakisabit pa sa binubuhat niyang burden. Sabi ng asawa niya, "See, the God that you're believing," sabi niya, "curse God and die." Ito naman po, mapagbiro ang Panginoon. Lahat ng nawala kay Job, pinalitan. Hindi pinalitan yung asawa. Kasi hindi naman nawala, kayo naman. Nag-iisip kayo ng iba. Palakpakan natin ang Panginoon. He was able to trust God in the midst of extreme suffering, extreme pain. Can you imagine? Isang araw na wala yung kabuhayan. Pangalawa, ay nawala po yung kanyang mga anak. Naiintindihan ko kung bakit ganon katindi yung grief ni Mrs. Job nang sabi niya, "Curse God and die." Can you imagine 10 ang sabay-sabay na anak niyang lilibing? How much grief is that? Immeasurable kaya. Medyo soft lang ako kay Mrs. Job. But hindi siya inalis ni Yahweh kay Job, di ba? Amen ba? But the truth is that despite of all this extreme suffering, he was able to trust God. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan niya, kagaya ni Kathleen, kagaya ng mga naririnig po natin, na mga maraming mga testimonies na dumaan sa sangkaterbang pagsubok ng buhay, hindi pa umuungo, sumasampal na naman ng panibagong pagsubok. Kagagaling pa lang sa karamdaman, may pangangailangan na namang iba. One after another and another and another. But the good thing about the people who had accepted Christ is that regardless ng kanilang nararanasan, they were still able to demonstrate their trust in God. Meron po akong ipinay over, hangos-hangos na. Kaya mong bilangin na maybe 2 seconds ang pagitan ng kanyang paghinga. Tapos nung pagkatapos po namin siyang ipag-pray, mga kapatid, isa-isa pa rin yung kanyang hininga, but he was able to speak up. Nang sabi niya, "Pastor, ako na ang nahihirapan." Parang gusto ko sabihin, "Brad, huwag ka nang magsalita. Kukunin ka na ni Lord. Mas masaya yung kasunod neto." Hindi ganon yung nangyari. Kahit na paisa-isa po yung kanyang bigkas ng salita, ako pa po ang na-encourage. Sabi niya, "Pastor," hindi ko na i-demonstrate. Mahaba na lang para mabilis tayo. Sabi niya, "Pastor, kahit nararamdaman kong hinang-hinana ang aking katawan," sabi niya, "nakikita mong nakangiti pa rin ako, nakikita mong nakatingala pa rin ako sa ceiling because diyan ang gesture ko na nagtitiwala ako sa kamay ng Panginoon. At kung hindi man ako pagalingin ng Panginoon, hindi mawawala ang aking pagtitiwala." And I was like, wow! Ibang klase itong pananampalatayang ito. But some of us, iba ang ating nagiging response. Instead, we exalt God in the midst of our suffering. We withdraw ourselves from God. Na-example ko po ito sa ating anointing service. Sana nandoon kayo. Pero dahil hindi kayo pumunta, uulitin ko.
pag wala tayong problema, alive na alive. Sana linggo ulit. Hallelujah! Siya yung pinakamalakas mag-amen. Siya yung pinakamalakas pumalakpak. Siya rin yung pinakamalakas magbigay. And of course, siya yung nasa harapan. Nasa row 1. Di ba? Dumating ang pagsubok. Anong ginawa niya? Instead na sa row 1, sa row 2. Dati-rati, 4 times a month umaten. Ngayon, 3 na lang. Dahil nagiging intense ang pagsubok, binabawasan yung pag-attend. Hanggang sa bandang huli, baka mahulog ako rito, bandang huli, wala na siya. And what's so intriguing is this. The farther na nandoon siya or malayo siya sa Panginoon, doon siya magtatanong sa Diyos na, Lord, nasaan ka? Did you get it? Nagtanong siya sa time na malayo siya sa Panginoon. Ang tanong, who moved? Hindi nag-move si God. Si God was still there. It was you who moved. No wonder why ang layo mo na para maramdaman ang pagyakap sa iyo ng Panginoon. The truth of the matter is this. When suffering starts to come to our lives, we do not withdraw from God. We should keep on drawing ourselves closer to God. You know why? You know why? You may not understand it, but sometimes the deepest wounds of our hearts are the best place where we are able to sense the nearest presence of God in our lives. Kung kailan pinakamahirap, doon tayo nahihirapan. But don't you ever thought, hindi nyo ba naisip na probably yun din yung pinaka-closest ang Panginoon sa life mo? Job was able to exalt God in the midst of suffering. And what was his blessings? Binalik lahat ng nawala sa kanya. Na-restore. God restored everything that was lost. Number 4. In the story of Stephen, in Acts chapter 7, Stephen exalted God through witnessing. Sabi po ng Psalm 96, verse 3, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. When you witness to the greatness of God, when you witness to the power of God, when you witness for God, na-exalt ang Panginoon. Because all the words na binabanggit po ninyo, ang itinataas ay ang Diyos. Amen? Sa pagte-testify po natin, ang Lord po ang ating patuloy na itinataas. Napansin niyo po kanina sa dalawang nag-share dito, sino ang itinaas nila? Si Yahweh. Ang Diyos. Because when you witness for God, and the reason that you are witnessing for God, because you experience great things. Dahil great ang experience mo, you're compelled to witness for the one who did great things for your life. So, nai-exalt. So, si Stephen, unknowingly to Stephen, I don't know kung magkakilala sila ni Saul. There's no indication na kilala niya si Saul. But most probably, he has a clue na itong si Saul na ito ay siya yung nagpapakulong sa maraming mga believers at that time. But he does not know exactly as what the Bible says that Saul was watching him. Hindi niya sure. Hindi ko rin sure. So, nililay down ko lang what I see, what I read from the Scripture. He doesn't know. But because the Spirit of the Lord was with him, in the midst of all pains and sufferings, at the end of his life, he still exalted God. Ano ang sabi ni Stephen sa mga tao nung huling hininga na lamang niya, ang sabi niya, Lord, patawarin mo tong bumabato sa akin. Okay? Ngayon, what's very observable is he displayed Christ-likeness. At the last breath of Stephen, dinisplay niya kung ano yung dinisplay ni Christ sa cross. Anong sabi ni Christ? Father,
Forgive them, for they know not what they are doing. And so when Stephen breathed his last breath, he exalted God by displaying Christ-likeness doon po sa pagbabato po sa kanya. And what he doesn't know, Saul was watching him. This is one of the greatest blessings of witnessing for the greatness, for the glory of God. People are watching you. Ang mga tao ay nanonood, pinanonood po tayo kung papaano tayo magsalita, papaano tayo mag-serve, papaano tayo gumawa ng maraming bagay, papaano tayo mag-respond. And the good thing about Saul was this, he was watching Stephen, and then he heard what Stephen said, Lord, wag mo po silang panagutin. I am putting myself in the shoe of Saul. He must be saying, what is this? What is this? Ano ito? Anong klaseng pag-ibig ito? He should be saying from Paul, Lord, padalahan mo ko ng 1,000, kahit isang anghel lang, pagkukutusan tong mga bumabato sa akin. But he never did that. That's why Paul was so amazed. And sabi niya, wow, what love, what grace, what kind of grace is this? Papatayin na, and yet he would still say, wag mo pong panagutin itong mga papatay sa akin. What love is that? That won the heart of Saul. Amen. Yun ang nakabighani sa puso ni Pablo. From Saul of Tarsus to the greatest apostle of our Lord Jesus Christ. Amen. Because of that testimony, because of that witnessing. Fifth, and this will be the last. Through praise and worship, God is exalted. You know the story of Paul and Silas in Acts 16, na sila po ay nasa loob po ng bilangguan. There's no reason for them to sing praises or to even worship God because of their condition. How can you worship God if you're inside the cell? How can you praise God? Pag sinabi po kasing praise God, meaning thank God, how can you thank God na nasa loob ka ng kulungan? But because of Jesus Christ, because of the Spirit of God, they were able to worship God, to praise God, because in all circumstances, natutunan po ni Pablo na ang sabi niya sa Philippians, I have learned to be content in everything, in every circumstance. And when we find Paul and Silas inside the jail, he was able to express praise and worship to God because he understood na ang pag-exalt or ang pagtataas sa Panginoon ay hindi nakakonfine sa mga mabubuting sitwasyon sa ating buhay. Bakit ba tayo nagpapatuto sa harapan ng Panginoon? Because marami tayong mabubuting bagay na nararanasan sa Panginoon. But who praise and worship God in the midst of difficulties? Natural lang na pasalamatan natin siya because of what He has done. It's so right to do that. But what do we do kapag hindi magandang pangyayari ang dumadaan sa atin? Are you able to praise Him? Are you able to worship Him, brothers and sisters in Christ? Because one of the greatest manifestation of God being exalted is not just an individual praising Him in the difficult situation, but most of all when all the people of God gather together and with one voice, one heart, one song, we would praise and worship God. And this is the reason we're here. Ito ang dahilan bakit po tayo nandito. May pera kayo sa wala, may problema sa wala, in sickness or in health. Till death do you part.
we are born to exalt God. This is the very reason why we gather. Because kahit hindi ko alam yung mga personal na pinagdadaanan ninyo, hindi nyo rin alam yung personal kong pinagdadaanan. But we have one common denominator. Bakit tayo nandito? Bakit ako nandito? We are all here together to exalt God. Papurihan siya, sambahin siya. Because when the church gather to praise and worship God, God is exalted. Ang Diyos ay naitataas at dapat lang na siya ay itaas. Not just for the great things that He has done for us, but most of all, watch this, most of all, you were created to give glory to God. Let's all stand.